Next is yung ating coverage bilang self-employed. Paano nga ba mag-register bilang self-employed member ng SSS? Tulad na nasabi ko kanina, mas pinadali at mas pinasimple na natin yung pagre-rehistro bilang self-employed members. Una, para dun sa mga wala pang SS number. Or pangalawa, kung meron ka naman ng SS number pero hindi ka pa rehistrado bilang self-employed, rehistrado ka na bilang self-employed pero hindi ka pa naguhulog, o kaya naman ay nakatag ka bilang voluntary member. Ibig sabihin, mali yung membership type na enrollan mo. Gusto mo mag-convert to self-employed. At saka yung mga miyembro naman na may SS number pero nakatag pa siya as temporary number dahil hindi pa siya nakapag-submit ng dokumento. So una is para dun sa mga wala pang SS number. Para sa mga wala pang SS number at gustong mag-rehistro bilang self-employed member ng SSS, ang ating registration ay ginawa na natin online. Una pa lang sa pagkuha ng SS number, pwede na po kayong magrehistro agad bilang self-employed member. Sa ating SSS website, www.sss.gov.ph, i-click nyo po lamang itong apply for an SS number online. And then magpo-proceed na po kayo sa screen na to na merong step-by-step guide that you will be required to proceed. So, i-start nyo lang po yan dahil sisiguraduhin po natin na tama yung information na isasubmit natin. And then, meron pong ipinapadala ng email. So, bago po tayo mag-start dito sa pagkuha ng SS number o pagre-rehistro bilang self-employed online, dapat meron na po tayong na-create na email address. Pangalawa, dapat na-access po natin yung email address na yon dahil doon po magpapadala ng link ang SSS para ma-proceed or matapos po natin yung registration. So when we proceed to that process, so when we click on the start, so hihingin na po yung inyong pangalan. Pwedeng complete name, kung kompleto po yung pangalan, last, first, and middle name. Pwede rin naman pong yung mga wala pong middle name or may mga miyembro rin po tayo na last name lang or first name lang yung kanilang mga pangalan. So, isa-select nyo lang po yung appropriate na category ng inyong pangalan. So, let's say for complete name, ilagay nyo po yung last name, yung first name, at saka yung middle name, yung buo po na middle name. Kung meron pong junior, senior, suffix, tapos yung inyong pong birthday, and then followed by your email address. So, make sure yung email address po na mailalagay nyo rito, tama po yung spelling. Kasi hindi ho makakapag-proceed sa registration kung mali po yung nailagay natin na email address. Kasi pwede nyo sabihin, wala kayong natatanggap na email notification from SSS. Yung pala, pag tinignan po natin sa system, mali po yung nailagay na email address. So, very important po na tama po yung ating email address. And then, proceed lang po tayo sa security check. And then, once pumasa na po tayo sa security check, click na po natin yung submit. Now, for the online application for SS number, may link po na ipapadala sa email address ninyo. So, dito po, i-click na po natin yung link. Buksan natin yung email address, yung ating email mailbox. And then, i-click po natin yung link para makapag-proceed tayo sa registration bilang self-employed. So, makikita na po natin ngayon yung inilagay nating pangalan, birthday. And next is, ang ipoprovide na po natin is yung contact information, yung mobile number, telephone number, pero hindi naman mandatory, and then yung email address is given na. Then ipoprovide lang po natin hanggang sa baba ng form yung mga information na hinihingi. Once matapos po natin yung mga required information, dito na po tayo sa purpose ng registration. So for our self-employed applicants, meron na po siyang drop-down menu na i-click nyo lang po, depende po sa inyo pong form of self-employment. Let's say for example, freelance virtual assistant ka. Ang mga common ngayon na nagiging form of self-employment, mga VAs ang tawag nila. And then meron kang in-estimate na monthly earnings na 10,000. So depending on your monthly earnings, dyan kasi magbe-base ng kung magkano ba monthly yung i-contribute mo sa SSS. So let's say freelance VA ka, 10,000 monthly earnings, then click mo lang yung save.
And then magpapakita na siya sa'yo ng SS number. Then nandiyan na yung registration information mo, may transaction number, provided ka na ng SS number, and then pwede mong i-print and i-download yung personal record. Ito yung form mo na fill upan online. Pwede mo ring i-print and i-download yung SS number slip, itong slip na to na nasa screen. And then pwede mo ring i-print and i-download yung transaction slip. So itong mga downloadable files, pwede mong i-keep or i-save sa yung computer or mobile phone for future reference. And then click mo lang yung done kapag tapos na. So ganun siya kasimple. Punta ka lang sa SS website, apply for SSS online, pilapan mo lang yung mga required information, and then after mo ma-fill up yung required information and maipasa yung security check, bibigyan ka na ng SS number ng SSS, and rehistrado ka na rin bilang self-employed member ng SSS. So ito po siya, yung personal record. So pwede nyo po siyang i-keep, or kung sakaling kailangan nyo po ng print copy, pwede nyo pong i-print yan. Now for those members naman na let's say rehistrado na siya bilang yung ating una is nakapag-register na siya online. Later di-discuss natin paano naman magbayad. Kasi nagsisimula yung active membership once nakapagbayad na tayo ng contribution sa SSS. Now for those members na dati nang nagtatrabaho, tapos tumigil sa trabaho, nag-side hustle, nag-freelance virtual assistant siya, nag-online selling, o kaya naman naging video editor siya, o pwede rin yung mga social media influencer natin. Yun na yung naging racket niya sa buhay. Yun na yung naging gig niya. Kumbaga, kung tatawagin natin, yun na yung hustle niya sa buhay. So, magre-rehistro na siya ngayon bilang self-employed. Meron na siyang SS number, o kaya naman voluntary member siya, pero after niya mapakinggan yung ating eskwela ngayon, nalaman niya na, qualified pala ako bilang self-employed, mali pala, hindi pala dapat ako voluntary member. Kasi ganito yung source of income ko. O kaya naman, nasabi mo sa kakilala mo, after mong umattend dito sa ating eskwela episode 2, nasabi mo, Richard, dapat pala nagsa-self-employed ka kasi nag-online selling ka. Pwede kang mag-register bilang self-employed. At tanong, meron na akong SS number, paano ba mag-rehistro bilang self-employed? Sa ngayon, ang pagre-rehistro bilang self-employed para sa ating mga miyembro na may mga existing SS number na is magpipill up sila ng form, Member Data Change Request. Tawag natin dito is MDCR form para mag-change ng membership type. So yung form, downloadable naman ito online sa ating SSS website. Meron dong forms na icon. Click nyo lang po yun and then i-download nyo po yung MDCR natin. Ito po yung MDCR, yung Member Data Change Request. So mag-change po tayo ng membership type. Fill out nyo lang po yung SS number and other mandatory information. And then dito po sa change of membership type. So from, let's say, galing po siyang voluntary, galing employed, o dati po siyang OFW na bumalik na sa Pilipinas at nagdenegosyo na, dapat self-employed po siya. O kaya naman po, kumuha lang po siya ng SS number dati, tawag po natin doon yung mga prior registrant, pero hindi na nakapagtuloy ng membership nila or di nakapag-contribute. Yung mga non-working spouse natin na umahasel na sa buhay ng pagiging, let's say, online seller. So dati siyang non-working spouse na member, ngayon gusto niya nang mag-rehistro ng tama bilang self-employed dahil online seller na siya. So pwede natin siyang i-change to self-employed and then ilagay lang natin kung ano po yung source ng ating pinagkakitaan and then kailan po tayo nag-start and then yung monthly earnings. Dito po sa year of profession or business started, let's say nag-start ka since 2022 pero dahil napakinggan or naka-attend ka ngayon ng ating eskwela webinar, ngayong 2024 ka na mag-rehistro. Don't worry, hindi po natin babayaran yung mula 2022 na contribution. So ngayon lang po na nagre-rehistro ka bilang self-employed, ngayong let's say February or let's say pupunta ka next week, March na, sa SSS para mag-change ng membership. Ngayong March lang po tayo mag-start
maghulog. So hindi ho natin sisingilin retroactively yung mga nakaraang buwan or nakaraang taon kung kailan ka nag-start talaga bilang self-employed. So at the time of your registration, doon lang po tayo magsisimulang magbayad. So let's be very clear on that kasi minsan may mga ganung notion na baka singilin ako since pandemic pa ako nag-online selling dahil nga nahinto sa trabaho, nag-shift to online selling. So baka singilin ako since 2020. So hindi po. Ngayong taon lang po, kung ngayon lang po kayong month magpaparehistro, ngayong month po natin sisimulan yung paghuhulog ninyo bilang self-employed. Now, for those members na magsasubmit, so wala na po tayong required documents. So, kailangan nyo lang kung ipakita yung inyong ID para naman malaman namin na kayo talaga itong nagpe-present ng change ng membership data from, let's say, OFW o kaya employed to self-employed. Wala po tayong hihinging proof of your self-employment. Pag sinabi mo dong online seller, hindi po namin nahanapin yung online account ninyo para mapatunayan ninyong online seller ka. Or kapag sinabi nyo po sa branch natin na freelance virtual assistant ako, hindi po namin nahanapin yung saan ka nagbe-virtual assistant, sinong client mo.